bawat hakbang, ako'y naguguluhan. Tulad ng hangin, ako'y nawawala. Pait ng buhay, akong tinatamaan. Lord, saan ako tungo? Anong gagawin ko? Lord, sa bawat araw, ang kaluluwa ko'y naghahanap. Okay, God's morning mga kapatid. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At isang God's morning sa ating lahat. Ngayon po ay araw ng Wednesday. At ngayon po ay February 11. Na po. Ngayon po ay taong 2026. At ngayon po tayo ay dadako sa ating daily devotion. At ito po ay mula po sa 2 Corinthians chapter 9 verse 8 At sabi nga po, ito ay pamagatan nating sufficient in Him, abundant for others. Mga ba ito? At ano nga ba ang sinasabi ng talatang ito? Ang sabi po sa Amplified Version ng ating talata ay ito. Sabi niya po doon, and God is able to make all grace, ibig sabihin po nun, every favor and earthly blessings come in abundance to you, so that you may always, under all circumstances, regardless of the need, sabi nga, have complete sufficiency in everything. Sabi nga, being completely self-sufficient in Him, and have an abundance for every good work and act of charity. At ngayon po, sa ating talakayang ito, tayo po ay pangungunahan ng ating kapatid sa pananalangin. Let's all pray. God's morning mga kapatid, tayo po ay manalangin. Hallelujah, O Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa panibagong umaga na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat po sa proteksyon na ibibigay mo sa bawat isa at sa kalakasan ng katawan, Panginoon, sa panahon na malamig ang panahon. Panginoon, marami po may sakit. Lord, kami po ay humihingi ng kagalingan, Panginoon, at proteksyon para sa aming mga kalusugan. Ganun din po, Panginoon, sa aming mga pag-aaralan ngayon. Umagang ito, Panginoon, nawa ito ay aming mabaon at aming maipahayag din sa iba, Panginoon. Tumimo sa aming puso at isipan at nang sa ganoon na ito ay aming maging sandata sa gawa ng kaaway, Lord. Maraming salamat, Panginoon, at ang lahat ng ito ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Praise God. At sabi nga po ang talatang ito na ating binasa at sa ating pinag-uusapan ngayon ay ang liham ay sinulat po ito ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano sa lungsod po ng Corinto. Ang Corinto po ay isang lugar na kilala sa pagiging makamundo, at sabi nga po ay pagiging makasarili, at sabi nga po ay ang lugar din nito ay malimit na nag-aalala sa mga material na kayamanan. Atin sigurong panimula, tayo ba ay nag-aalala sa mga material na bagay sa ating isipan, sa ating puso, at sa ating buhay? Dahil dito nga po, sa yugtong ito, nung panahon yon ay marami po sa kanila ang sabi nga po ay naghihirap sa pagkakaunawaan kung paano dapat mamuhay bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. At ilan ay patuloy pong umaasa sa sarili nilang kayamanan para mabuhay, habang ang iba naman ay nag-aalala palagi tungkol sa kanilang mga pangangailangan
At sabi nga ay takot na mawalan. No? Yan ang takot. At sa ating panahon ngayon, o masabi rin natin na hanggang sa ngayon, marami pa rin po tayong nakikita o sabihin na natin ay nararanasan ng parehong problema. No? Maraming tao po ang nagkukulang sa kapanatagan at kasiyahan dahil patuloy na umaasa sa mga bagay na pansamantala lang. Ano po yan? Yung pera, trabaho, career, no? At katayuan sa buhay, o sabihin na natin, mga relasyon na hindi naman kayang tustusan ng tunay na pangangailangan ng puso at isipan. No, yan po yung mga bagay na yan. At ang iba naman po ay natatakot na ibigay ang meron sila sa iba. Takot na mawalan sila o hindi sapat ang matitira para sa kanila. At ang dahilan ng pagkukulang nito ay hindi dahil kulang ang biyaya ng Diyos, kundi dahil hindi natin lubos na nauunawaan o naiintindihan ang tunay na panagmulan ng sapat na buhay at ang tunay na layunin ng mga biyayang ibinibigay niya ng ating Panginoon Diyos sa atin. Ito po ang eksaktong mensahe na gustong iparating ni Apostol Pablo dito sa 2 Corinthians 9 verse 8. Sabi nga po doon sa binasa nating talata kanina sa Amplified Version, ang sabi niya doon sa unang bahagi ay God is able to make all grace come in abundance to you. Dito po, sabi po dito na hindi lang po ito about blessings, no? Kasi pagka blessing ang pinag-uusapan, no? Ang tumatakbo kaagad sa isipan natin ay mga pagpapalang sabi nga ay material, ano ho, na pwedeng masasabi nating hawak natin o mga bagay na nakikita natin. Kundi ang sinasabi po dito ng talata is all grace, no ho. Lahat ng favor mula sa Diyos. No, pati na rin yung mga earthly blessing, no, o yung sabihin natin lahat 'yan. Spiritual and earthly blessing kasama po diyan na kailangan ng bawat tao o kailangan natin. At dito ang sabi ng talata is able. At ito rin po yung keyword na dapat po nating tandaan, that God is able, no? Ibig sabihin, ang ating Diyos ay walang limitasyon, no, sa pagbibigay ng biyaya sa atin. Ano ho? At hindi po siya nauubusan at handa po siyang ibigay ito abundantly o sobra-sobra. Sa siguro isipin natin, ba tayo nagkukulang? Mamaya, atin pong tunghayan po yan. Ano? Dahil doon sa sumunod na talata, sabi ng, so that you may always have complete sufficiency in everything, being completely self-sufficient in Him. No, dito sinasabi, no, na, sandali, bakit hindi ko nararanasan ito? No, itong sinasabi ng talatang ito. Dito po, malinaw ang purpose ng ating Panginoon Diyos sa kanyang biyaya. Ang sabi po dito ay para tayo ay sufficient o sapat ang lahat under all circumstances. Sabi nga kahit anong mangyari, kahit ano ang pangangailangan meron tayo. Pero teka, importante pong tandaan natin, ang self-sufficient dito na sinasabi ay hindi po tayo umaasa sa sarili natin, kundi sa self-sufficient in Him. No? Self-sufficient natin sa Kanya. Ang pag-asa na nagmumula sa Kanya. Dahil kung ang aasahan natin ay ang mga bagay, ang mga tao, o ang mga pangyayari sa buhay natin, hindi po natin lubusang mauunawaan. Kaya nga po, napakahalaga po ng laging pag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos. Yun po ay tanda na kung tayo ay naghahangad lagi ng salita ng Panginoon Diyos, doon tayo nagiging sufficient sa salita ng Panginoon Diyos. Yan po yung pag-attend natin ng Bible study, yan po yung ating pag-attend natin dito sa ating God's Morning. Yan po yung kauhawan na natin sa salita. O nga, no, in realization, tunay nga na mayroong Diyos, tunay nga
na napakabuti ng Diyos sa ating buhay. Ibig sabihin, lahat po ng ating pangailangan ay nakukuha natin sa Kanya, sa ating Panginoon Diyos. Kaya hindi natin kailangang mag-alala o umasa sa ibang bagay o tao para mamuhay o mabuhay at magawa ang kalooban ng Diyos. Minsan, iniisip natin, bakit nga ba kailangang may mga bagay na gawin tayo, no? Na parang tila ba ay para naman sa Diyos yung aking ginagawa, no? Kaya nga laging napaka-importante dyan, yung word na for the Lord at from the Lord. Magkaiba ho kasi yan eh. Kasi kung talagang ang bagay na pinagagawa sa ng Panginoon Diyos ay mula sa Kanya, magpo-provide po siya. Pero kung ang bagay na yan ay wala at sa sinasabi mo lang for the Lord, galing sa iyo yan. Ibig sabihin, you manipulate everything para maging holy. O parang nakita mo sa iba, meron siya noon, sandali, ganun ang ginawa niya, ganun din ang gagawin ko. And that is the thing na kung ang mga bawat ng mga tao ay, sabi nga ay, nahihirapan silang unawain ang salitang ito o nahihirapang unawain ang tunay na biyaya na nanggagaling sa Panginoon. Dahil sa katotohanan, hindi naman po talaga magkukulang ang Diyos kung tayo ay nagiging kontento sa Kanya at kung tayo ay nagiging sufficient sa Kanya. Kaya nga doon, sabi nga ng ating sumunod na talata, and have an abundance for every good work and act of charity. Kaya nga po, hindi lang po ito para sa sarili natin ang biyaya ng Diyos. Kaya nga may dagdag pa. Kasi sabi nga, you cannot give what you don't have. Diba? Kaya nga po sa buhay natin, sapat kung ano yung meron tayo. Kung ang meron tayo ngayon ay panalangin, ibigay natin. Kung meron tayo ay konting salapi, ibigay natin. Kung sa tingin natin, yan po ay ipinagagawa sa atin ng Panginoon Diyos. O sabi nga, meron tayong conviction na gawin ang mga bagay na ganyan. Ibig sabihin na binibigyan tayo ng lakas ng Panginoon Diyos na gawin ang mga bagay na dapat po nating gawin. Kaya nga po, hindi lamang ito para sa sarili natin, kundi mismo po, ito po ay nagmumula sa biyaya ng Panginoon Diyos na siyang nagagawa natin sa ibang tao. Kasi nga po ay nakikita natin na ito po ay pinagagawa sa atin ng Panginoon. Ito pong patunay na ang Diyos ay hindi lamang nag-aalaga sa atin. Gusto rin po niya tayong maging instrumento ng kanyang pag-ibig at biyaya sa iba. Kaya nga mga kapatid, dito po ang katotohanan na dapat po nating malaman sa talatang ito ay una, hindi tayo kailangang mag-alala tungkol sa mga pangangailangan natin. Huwag po tayo mag-alala. Kung ang Diyos ang talagang nagtalaga ng mga bagay na dapat nating gawin o dapat nating pasimulan, tandaan po natin, siya rin ang kikilos at magtatapos ng lahat ng iyan. Dahil ang Diyos ay may kakayahan at kusang loob na ibibigay ang lahat ng kailangan natin sa Kanya. Sabi nga rin po, diba, sa atin ng Philippians 4 verse 19, At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, And through that, sabi nga, ibibigay ng Diyos. God will supply your need according to His riches and glory by Jesus Christ. Doon po sa talatang yon, napakaganda po nating isa-isahin. And my God shall supply your need. Hindi po yan doon sa mga tao na nasa paligid natin. Yes, pwedeng gamitin yan ng Panginoon. Kaya ngayon minsan may lalapit sa atin, Pastor, ito po ay may conviction sa puso ko. Pinagagawa ito ng Panginoon. With that, yun po yung sinasabi ng Panginoon. Pero kung i-manipulate natin yung tao, sabihin natin, meron akong proyekto, ganito ang dapat natin gawin, ay dapat kang magbigay ng bagay na ito, ay yan po ay
hindi katotohanan. Dahil ang Diyos mismo, siya po ay kikilos. Sabi nga, magiging sapat po ang lahat. Yes, gagamit siya ng tao, pero tandaan po natin, yan po ay magmumula sa Panginoon Diyos. Sabi nga, hindi mo kailangang magmakaawa, hindi mo kailangang in respect do sa iba na gumagawa ng mga donation act and some other purpose. Sabi nga, hindi natin if you have faith, hindi natin kailangan gawin yan. Dahil ang Diyos natin ay ang Diyos na siya nagpasimula ng lahat ng gawain sa atin, ang siyang magbibigay at siyang magtatapos sa buhay natin. Dahil ang biyaya ng Diyos, laging may layunin po sa atin. Magbibigay po siya ng purpose sa buhay natin. Kaya nga, ang bawat isa ay mahalaga. Kaya nga iyan ay nagtutulak. Hindi lang para tayo ay maging masaya o komportable, kundi para tayo ay makapagbigay rin sa iba. At yung pagbibigay natin sa iba nito ay hindi yan sa pamamagitan ng sabi nga ay manipulation, kundi conviction na gusto kong, sabi nga ay gusto natin maging bahagi ng mga bagay na ninanais ng Panginoon. Tulad po ng sinasabi sa atin, di ba? Ng Ephesians chapter 2 verse 10. Sapagkat tayo nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. Amen. Sabi doon, for we are His workmanship, created in Jesus Christ for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Again, do not misquote about na sabihin natin, hindi pala natin kailangan magbigay. Sandali. Magkaiba po yun. Kasi kung sa pagbibigay natin ay parang tila manipulation, yung sinasabi natin na word na ito'y para naman sa Panginoon. Minsan nagkakaroon tayo ng condemnation ba? O nga, para naman ito sa Panginoon. Sige, gawin ko na nga. Iba po ang conviction sa bagay na sinasabi natin. Minsan kasi, nagkakaroon tayo ng mga bagay na parang manipulated by others, na lalo na yung mga nagpa-fundraising. And again, in respect to them, ay ang sinasabi lamang po natin dito, ay talaga bang yan ay pinagagawa ng Diyos? And that is the question na kailangan nating sagutin doon sa mga, o tanungin sa sarili natin, kung yan ba talaga ay pinagagawa sa atin ng Panginoon Diyos. Kasi kung talagang yan ay pinagagawa sa atin ng Panginoon, parang tumataliwas doon sa sinasabi ng salita that He will supply all our needs. Tandaan po natin, ang bagay na ito ay maaring pagtulong-tulungan na katulad ng mga panahon na itinayo ang templo ni Haring Solomon. Sabi nga, at ganun din ang ibang mga na pagkilos ng Panginoon. Sabi nga, nagiging labis-labis pa yan Pero tandaan po natin, we are not addressing yung mga pagbibigay na sinasabi natin. We are addressing doon po sa manipulation ng mga tao behind that. Dahil marami po ngayon ang mga institusyon na ginagamit ng word ng pangalan ng Panginoon Diyos, pero ginagamit nila ito for their self-interest. At yun po yung sinasabi natin na mag-ingat po tayo sa salitang for the Lord. Ang lagi po natin tingnan ay talaga bang ito ay from the Lord. Kasi kung yan po ay from the Lord, meron kang conviction. Yung meron kang kasiyahan. At ito rin po yung sinasabi ng talata natin na gawin ang bagay. Kasi kung meron kang kasiyahan, yan po ay bumubukal. Kasi ang spiritong nananahan sa iyo, yung banal na espiritu. At ito'y magbibigay ng kaluguran. Hindi yan sa pangalan ng church, pangalan ng pastor, kundi sa pangalan na nag-iisang pangalan na itinuring ng Diyos. His name is Jesus Christ. Yeshua HaMashiach, the Anointed One. Our Lord Jesus Christ. That is His name. Kaya nga po ang ating sufficiency ay nakabase sa Kanya. Sa ating Panginoon Diyos. Hindi sa pera, hindi sa trabaho, o mga koneksyon na meron tayo.
Kapag umasa tayo sa Kanya, tayo ay laging may sapat. Kaya din po ang ating tatandaan. Kapag sa Diyos tayo lang umasa, magiging sapat ang lahat. Diba? Sabi ng salita, sabi nga, ang tao ay nabubuhay sa Kanya sa salita lamang ng ating Panginoon Diyos. Kaya kung nabubuhay tayo sa pinangahawakan natin na salita at sinasabi sa atin ng Philippians 4:30 na ito, Ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Amen. Sabi nga, kapag ang lakas ay nagmumula sa Diyos, sapat yan. I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya nga, anuman ang tahakin natin sa ating buhay, ilagay natin ang Diyos. Ito po ay may kakayahan na baguhin ang buhay natin kung tayo ay patuloy na aasa sa Kanya. Paano? Okay. Dito po, kung tayo ay patuloy na aasa sa ating Panginoon Diyos, mawawalan po tayo ng takot o pag-alala sa buhay. Tandaan po natin, ang tao ay natatakot because the absence of God, the absence of Word in the life of people. Kaya makikita mo, yung mga taong madalas matakot, sila po yung mga hindi uma-attend ng Bible study. Sila yung hindi nagbabasa ng Biblia. At kung tayo ay patuloy na magiging dependent sa ating Panginoon Diyos, magiging sufficient po tayo. Dahil alam natin, ang Diyos ay nasa tabi lamang natin at patuloy na nag-aalaga sa atin. Kaya nga po sa halip na mag-isip, no? O isipin natin palagi yung tungkol sa bukas o sa mga gastusin. Sabi nga ay dapat po nating matutunan na magtiwala at magdasal. No, unahin po muna natin yan bago gumawa ng desisyon. Di ba sabi nga sa atin ng Matthew 6 verse 34, Kaya nga huwag ninyong ikabalisa ang para sa araw ng bukas dahil ang bukas ang bahala sa sarili nito. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Amen. No? Sabi nga, hindi pa nga natatapos yung isa, iniisip mo na yung isa. No? Alam niyo, yung pinakadelikadong hayop daw po sa balat ng lupa ay hindi ahas, hindi leon, hindi oso. Alam niyo kung ano? Baka. Joke po yun. Yung baka kasi. No? Eh, sabi nga ng talata, di ba? Therefore, do not worry about tomorrow. For tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the day it is own trouble. Yan po yun. Sapat po yan. At kung ating ipag-aalala, isusuko ito sa Panginoon at magtitiwala tayo sa Panginoon, no, makakaramdam po tayo ng kapanatagan na hindi kayang ibigay ng halaga ng anumang material na bagay dito sa mundong ito. Kaya nga, laging sapat po yan. At kung tayo ay patuloy na nananahan sa Kanya, no, dito, makikita natin na kahit na tayo ay kulang, ay nakatutulong pa tayo sa iba. No, kasi nare-realize natin na ang dami palang pagpapala ng Diyos, hindi ko lang makita. Bakit ba laging kulang ang nakikita ko sa buhay ko? Bakit ba laging kulang ang laging nasa isip ko? Instead na magsimula tayong tumingin, no, kung ano ang mga bagay na binigay sa atin ng Panginoon Diyos. At sa bagay na yun, pagka nakita natin, ang daming labis-labis. Maaring sa iba pa nga, di ba? Minsan akala mo, tingnan mo yung drawer mo, ang dami mong damit na hindi mo na nasusuot. Ang dami mong sapatos na hindi mo na nasusuot. Pero ang dami pa rin kulang sa buhay mo. Pero kung ipapamahagi mo yan sa iba, magiging pagpapala yan sa iba. No? Kaya nga, sa buhay ng isang Kristiyano, ay makikita natin bakit nga ba sa loob ng church, nakikita nila, yung pangangailangan ng iba. No? Kasi nakikita na natin, sapat pala yun. Kasi the moment you give, the moment you realize
na sapat ang Diyos. Kaya nga, pag nagsimula kang tumingin sa iba at nagsisimula ka ng tumulong sa iba, doon nagiging sapat ang Diyos. Pero kung ikaw ay sabihin ng langmagu, alam niyo ibig sabihin ng langmagu? Magulang, no? Yung ang lagi na lang gusto mo ay nakalalamang sa iba, yan, nalalasan yung puso at isipan mo. Pero kung ikaw ay may Diyos, hindi ka matatakot na mawalan. At kung tayo patuloy na nagbibigay, wala tayong takot. Dahil alam natin na meron tayo. Dahil alam nating ang Diyos ay laging nagbibigay. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon Diyos. Kaya nga sa mga taong langmagu, no? Ano yan eh? Magtataka yan sa'yo eh. Bakit? Nagagawa pa rin yan kahit wala na siya. No? Alam niyo, pwede nating simulan yan sa mga maliliit na bagay. Tulad ng pagbabahagi ng pagkain sa nangangailangan, pagtulong sa kapitbahay, o pagbibigay ng donasyon sa anumang institusyon na alam nating tama, sapat, at alam ang tamang pamamalakad ng kanyang ginagawa. Maaari po natin gawin yan kung alam nating tama. Pero kung alam naman natin na abusado yung mga taong ito at walang direksyon, no? Kasi malalaman mo naman yan eh. No, sa isang institusyon, pwede nating sabihin, tingnan natin yung transparency, tingnan natin yung plano, tingnan natin yung goal. Kasi kung nandun yan, lahat yan, makikita natin. No, sabi nga, it's okay to give, pero you need to also discern. No, kasi siyempre, hindi yung basta bigay ka lang ng bigay. Alam natin dapat kung ano yung ating, kung saan mapupunta rin, no, yung mga bagay na ibinibigay natin. Yes, sinabi ng Panginoon na pananagutan niya ng tao. Pero wag din po nating hayaan na sila ay malugmok. No, sinasabi po natin yan yung mga tao na umaabuso sa word of donation, no? Yung paggawa ng mga donations act, Kasi may mga tao talaga na ginagamit yan as a vessel ng kanilang self interest, Kaya nga po, we need to discern, yung mga bagay na yan. Kaya nga po, at kung tayo po ay magkakaroon po ng tamang pananaw sa patungkol dito, mababago rin po ang ating pananaw tungkol sa kayamanan. Hindi ito tungkol sa dami ng meron tayo, kundi tungkol sa kung paano natin ibinabahagi ang biyaya ng Diyos sa iba. Kasi ang pagpapala na meron ka ay galing sa Panginoon. Ang tanong, paano mo ngayon ito ibinabahagi sa iba? Alam niyo yung mga tao na sinasabing bakit hindi niya nagagawa ang mga bagay na yun? Why? Kasi lagi niyang tinitingnan kung ano ang wala siya, hindi kung ano ang meron siya. At takot na takot siya na mawala kung ano pa ang meron siya. Dito makikita po natin ang tunay na kasiyahan na hindi nakukuha sa pag-iipon ng mga bagay, kundi sa pagiging instrumento ng pag-ibig ng Diyos sa iba. Ano po sabi sa atin ng 1 Timothy chapter 6 verse 17 to 18? Timothy 6:17 to 18. Ituro mo sa mayayaman na huwag silang magmataas at huwag silang umasa sa kayamanang lumilipas, kundi sa Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat sa ating pangangailangan upang tayo'y masiyahan. 18. Turuan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabuting gawa, maging bukas palad at matulungin sa kapwa. Amen. Yun po ang key. Command those who are rich in this present age, sabi doon, present age, not to be haughty, nor to trust in uncertain riches, but in the living God, who give us richly all things to enjoy. Let them to do good, that they be rich in good works, ready to give, willing to share.
Yan po sinasabi ng talata. Kaya mga kapatid, sa ating pong pagtatapos, no ho, ay meron lang po kung ilang aral na dapat po nating ibaon, isilid sa ating mga puso. Una, tiwala ay susi sa kapanatagan. Kapag tayo ay nagtitiwala sa Diyos bilang pinagmulan ng lahat ng ating pangangailangan, mawawala ang ating pag-alala. At makakaramdam tayo ng tunay na kasiyahan. Ikalawa, biyaya ay ibahagi sa iba. Ano man ang may biyaya meron ka, paano mo ito ibibigay sa iba? Again, do not cast first the figs. Baka apakan at uyurakan lang niya ito. Ibigay mo ito with full discernment. Sabi nga, we need to discern bago natin ibigay ang mga biyaya. Ibig sabihin, use our discernment. Imbestigahan po muna natin at hayaan natin na bigyan tayo ng conviction ni Lord para gawin ang mga bagay na ito. Dahil ang mga biyayang binibigay sa atin ay hindi lamang para sa sarili natin. Ito ay ibinigay para tayo ay makatulong sa iba at ipakita ang pag-ibig ni Kristo sa mundong ito. Do not be a victim, but be a victor. No, bakit? Bakit ko ba natulungan yon? Ganun pala ang ugali ng mga yon. Ganun pala ang gagawin lang doon sa ibinigay ko. Sabi nga, do not be a victim, but a victor. No? Ikatlo, ang tunay na kayamanan ay nasa pagbibigay. Hindi ang dami ng mga bagay na meron tayo ang nagpapayaman sa atin. Tandaan po natin yan. Kundi ang dami ng kabutihang nagawa natin sa pamamagitan ng pagbabahagi. Kaya nga, sabi po sa isang quote, when God gives you more than you need, He is not making you rich. He is making you a channel to bless others. Sabi rin sa atin ng 2 Corinthians 9:11 sa New King James Version, you will be enriched in every way to be generous in every way, which through us will produce thanksgiving to God. Kaya nga rin lahat po ng ating ginagawa, iyan ay magiging pasasalamat sa ating Panginoon Diyos. Sabi rin po ni Warren Wiersbe, sabi niya po doon, God does not give us everything we want, but He give us everything we need to do, everything He want us to do. Kung yan ay pinagagawa sa iyo ng Panginoon, sigurado, ang Diyos mismo ang kikilos sa iyong puso at sa iyong isipan. Kaya nga, mga kapatid, isipin natin ngayon ang mga biyayang natatanggap natin mula sa Diyos. Maging ito man ay sa pagkain, tahanan, trabaho, o kalusugan, lahat ng ito ay mula sa Kanya. Kaya hilingin po natin sa Kanya na bigyan tayo ng lakas at pagkakataong ibahagi ang mga biyayang ito sa bawat nangangailangan. At sa ating mga panalangin, lagi natin panalangin sa ating Panginoon o sabihin natin, Panginoon, salamat po sa lahat ng biyaya ninyo sa akin. Gawin niyo po akong instrumento ng inyong pag-ibig at biyaya sa iba. Turuan niyo po akong magtiwala na sapat ang lahat ng nasa akin. Kaya nga mga kapatid, maraming salamat sa patuloy po nating pagtutok dito sa ating God's morning, sa ating daily devotion, no? At ngayong araw na ito, no, ay kung meron po tayong mga gustong pag-usapan, no, o mga paraan pag tayo ay makapagsimula o gusto po din yung magkaroon ng Bible study, no? Mamaya may Bible study rin po kami. Pero kung gusto niyo pong gumawa ng sariling grupo para sa Bible study at imbitahin po kami, ay tingnan po natin ang schedule at baka po pwede akong makadalo at matuto rin po sa grupong yan ng ating pag-aaral. At kami po ay sa PFLM Purpose Filled Life Ministry Team Berean Bible Study Group ay meron po kaming pag-aaral mamaya at ang aming pong pag-aaralan ay ang buong chapter ng Genesis 23. At kung nais niyo pong makidalo, yan po ay sa oras na 8 p.m. At welcome po ang lahat. At ngayon naman sa ating bahaging ito ay nais ko pong ibigay ang bahaging ito para sa Wednesday reflection ng ating partner.
God's morning mga kapatid. Maraming salamat po sa panibagong aral na aming natutunan sapagkat ang napag-aralan po natin ito ay nagtuturo na kung ano man ang ating kinalalagyan ngayon, ano man ang ating posisyon, ano man ang meron sa atin ngayon, ito ay sapat at higit na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon sapagkat ang Panginoon ay siya ang magbibigay sa atin ng kasapatan at maibabahagi din natin sa iba. Ang Diyos po ang magbibigay ng sapat sa ating pangangailangan. Kung ano man po yung nasa pag-aari natin at huwag na po tayong tumingin sa iba. Tingnan po natin yung ating sarili sapagkat kung ano man po yung hinahanap natin ay higit pa at sapat sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng pagpapala sa bawat isa. Kaya po kasi tayo naghahanap ng bakit wala ako nito, bakit wala ako ng ganon. Kasi nakikita po natin sa iba. Huwag po natin tingnan ang pagpapala ng iba sapagkat yan po ay pagpapala niya. Ang tingnan po natin ay ang pagpapala natin. Sapagkat sabi nga po kanina, ang dami nating gamit na hindi nagagamit. Pero tayo ay naglo-longing pa rin na magkaroon ng bago. Hindi na natin nga nagagamit yung mga nasa sa atin, nasa posesyon natin. Kung hindi mo nagagamit, ipamahagi mo sa iba at pagpapala sa iba. Yun po ang natutunan ko dito. Tapos ang kusang loob na pagbibigay ay binabayaran ng pagpapala ng ating Panginoon. Kung ito po ay nagmumula sa puso at hindi lang sa pamamagitan ng pagpapakitang tao. Ipinapakita mo sa tao na ikaw ay nagbibigay sapagkat ikaw ay pupurihin ng mga tao. Nakuha mo na ang gantimpala dito sa lupa, hindi mo na makukuha ang gantimpala sa langit sapagkat ang napaka-importante po na ang Panginoon ang magbibigay ng gantimpala sa atin. Hindi yung tao na nakakakita ng ating ginagawa. Alam po ng Panginoon kung ano yung intention natin. Alam ng Panginoon kung ano yung nasa puso natin. Wala po tayong maitatago sa ating Panginoon sapagkat ang Panginoon po ang gumawa sa atin. Kilalang kilala niya tayo. Alam niya kung ilang bilang ng buhok meron ang bawat isa sa atin. Ganun po ang pagmamahal ng Panginoon na binibigay sa atin, sapat at higit para ipamahagi sa iba. Ang lahat po ng kakayahan natin na tumulong sa iba, ito po ay hindi sa sarili nating gawa. Ito po ay gawa ng ating Panginoon. Ito po ay conviction ng Holy Spirit natin na tulungan ang iba. Kaya po nagkakaroon tayo ng joy sa puso natin kapag tayo ay nagbibigay. Pero kapag po tayo ay nagbigay at nagkaroon tayo sa puso natin o sa isipan natin din na doubt, bakit ko ba naibigay yun? O meron tayong pagsisisi, yun po ay hindi galing sa Panginoon. Sapagkat ang nagbibigay po na may kasiyahan, yun po ang nagmumula sa ating Panginoon. At ang pagpapala pong inilaan ng ating Panginoon sa atin, ay yun po ay sapat na sapat upang ipamahagi din natin sa iba. Hindi po natin dapat ipagdamot ang bawat meron tayo sapagkat hindi po natin pag-aari kung ano man ang meron tayo. Kahit nga po yung buhay natin, hindi natin po ito pag-aari sapagkat ito po ay sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya po, dito po sa ating natutunan na ito ay ating babaunin sa ating maghapon, ganun din sa mga susunod na araw. So, yun lamang po. Maraming salamat po and God bless sa inyong lahat. Amen. Praise God. Salamat sa iyong reflection. No? Sa Venice reflection. No? At yan, tayo ay dadako sa ating mga pagbati. At yan, kanina ng madaling araw ay may na-receive din akong prayer request kay Sister Annabel. No? Silang, anak ni Nailina. Yan, isang may pag-pray din natin. At yan, ngayon tutungo naman po tayo sa ating comment section. No? Kasama po natin ngayon mula po sa lugar ng Villa Escudero. Kasama po natin ang Patual family. Yan sa pangunguna ni Winnie Patual. At syempre pagbati na rin natin kay Sister Lisel Dalangin dyan sa Villa Escudero. At pagbati na rin natin sa buong pamilya ng Patual Dalangin family.
Yan, at yan po ay sinundan ng mga kapatid natin sa Bulacan, no? Yan, nakikita ko rito si Ate Marta. Siyempre, pagbati na rin natin dyan kay Nay Marta, kay Nay Gori, no? At siyempre kay Kuya Chris Artiliaga. Isang mapagpalang umaga po sa inyo dyan sa Bulacan at pagbati na rin sa inyong buong pamilya, no? At buong angkan, no? At yan, kasama na rin po natin ngayong araw na ito si Ate Cindy Mercado sa lugar po ng Pampanga, no? Yan, isang mapagpalang umaga, no, sa inyong lahat diyan. At yan, pagbati rin po natin kay mula po sa lugar naman ng Bacolod City, kasama po natin ang Pios family at pinabali natin ang buong angka ng Pios family sa pangunguna ni Kuya George Pios, no? Yan, at pagbati rin po natin sa kapatid natin, no, sa Lumban, Laguna. Yan, kasama natin si Wilma Mandigma. Yan, isang pagbati, no, sa inyong lahat diyan, ano ho, at sa inyong mag-ina, no, kay EJ at ayan. At pagbati rin natin diyan sa Iloilo, no? Nasa Iloilo ngayon ating kapatid, no, kay Brother Arthur, no, Tanyo, at syempre pagbati rin natin sa kanyang may bahay sa ating kumare, yan, kay Kumaring Len, at syempre sa kanilang mga anak diyan kay Paula at kay Julie na lagi ding nakikinig, ano, yan, sa mapagpalang umaga sa inyo. At syempre, sa aking inaanak na si Tyrone at si Janessa, dyan sa mag-asawang yan, na lagi rin pong nakikinig, ano ho, pagbati rin natin from Iloilo at saka dito sa San Pablo City, sa Carmelite, yan, isang pagbati sa inyong buong pamilya. Yan, at yan, ito po, sabi ng Ninay Gori, Lord, nawa ayon sa kalooban mo, mabagong ugali ng mga apo namin, no? Yan, si Yana, Gian, Denden, dyan, ikaw na po ang bahala, no, sa kanila. Okay, so yan, lagi po nating tandaan na tayo ay may parte rin po, ano, kaya kailangan natin din tuklasin ano kaya yung parte natin, no? Yan. Ayan. Salamat din sa kagalingan ni Brother Rolly. Yan. Prayer, no? Yan. Pray din natin. At yan, kasama rin po natin si Nay Josie, ano? Yan, lagi natin pong kasama. Hindi ko lang po alam kung sa Bulacan din po ba o Dolores si Nay Josie. Ano ho, na hindi ko na po maalala kung saan lugar, ano? Pero lagi rin po natin kasama yan. Ang kumare, no? Ni Nanay Marta. Yan, si Nanay Josie. Yan, isang mapagpalang umaga po, Nanay Josie, sa lagi po ninyong pakikinig at isang kaganakan at sa kapurihan po ng ating Panginoong Jesucristo. At syempre, kasama rin natin ang admin ng ating kapatid, no? Yan, si Brother Chris Samson, at pagbati sa iyong pamilya, na miss na namin kayo sa church. Yan, no? Yan, kay Brother Chris Samson, no? Isang mapagpalang umaga sa iyo, kapatid, at sa iyong buong pamilya, kay Jessa at sa iyong anak, ano? Yan. At yan. Kasama rin natin siyempre ang pamilya, no, ni Sister Maria Pe, siyempre ang mag-asawang ito, kay Brother Ian at saka kay Sister Maria Pe, si Sister Maria Pe na nasa Israel, no, isang mapagpalang umaga, 12 a.m. dyan sa Israel, ano, at kay Brother Ian na narito sa Pilipinas, at sa inyong mga anak, pagbati, no, at sa iyong buong pamilya Alejandrino, yan, Artiliaga family, yan. At yan, kasama rin po natin from Makati, ang ating kapatid, ang Rianzares family, yan, kay si Sister Babes, at syempre si Kuya Ramil at ang inyong mga anak. Sabi nga dito, ng comment ni Sister Babes, malaking bagay po sa ating buhay ang nakakapag-aral tayo ng salita ng Diyos. Dahil dahil sa ating pag-aaral ay lumalakas ang ating pananampalataya o faith, lalo na kapag dumarating ang pagsubok. Dahil ang pagsubok na nararanasan natin ay tuldok lang sa nararanasan ng mga karakter ng
nasa Bible na nakararanas ng sobrang hirap. At sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ay nagkakaroon tayo ng kakontentuhan sa buhay kung anong meron tayo. Hindi tayo natatakot kung dumadating ang taggutom o anumang pagsubok dahil alam natin na si God ang kikilo sa ating buhay. No? At dahil sa pag-aaral sa salita ng Diyos, mawawala na ang takot at pangamba kahit anong pagsubok na dumadating sa ating buhay. Salamat, Sister Babe, sa iyong comment na purihin ng Diyos sa buhay mo, no? At sa salita na iyong naipahayag. Ano? At yan from tungo naman po tayo sa lugar ng ating sa USA. Kasama po natin ang Dow family, no, mula po sa Washington, Seattle, no, ay kasama po natin si Sister Abigail Dow, si Nurse Abby diyan po, ano, at pagbati natin sa buong Dow family. Yan. At pagbati rin po natin sa ating kapatid kay Ate Aleli, no, ride safe, no, isang ating kapatid ang Silang family diyan sa Los Baños, Laguna. Yan kay Ate Aleli. Yan. Sa mapagpalang umaga po, Ate Aleli, at ingat po kayo diyan sa Los Baños, Laguna. Yan. At kasama rin po natin si yan, ang kapatid natin, no, si Dave, no, Riandeler, no, yan, kasama po natin na nasa Santa Rosa, Laguna. Yan, at isang mapagpalang umaga sa iyo at ingat sa site, ano ho. Yan, kay Dave Riandelar, Riandelar, no ho, diyan sa Santa Rosa, Laguna. At nawa ay makapag-church ulit dito sa Bulacan, Chaong. Ano, tingnan natin, no ho. At yan, at kung hindi man mag-church, no, diyan sa Santa Rosa, Laguna, o saan man lugar tayo ngayon, saang mang site tayo dalhin ni Lord, no. At kasama rin natin si PB, no. Yan, isa mapagpalang umaga sa iyo, engineer, no. Tawagan na natin yan, mga future engineer natin yan. Si PB Azucena, yan, si PB kasama natin, isa mapagpalang umaga sa iyo, kapatid, yan, sa nasa Mapua ba siya? Nasa Mapua ka ba ngayon? Yan, oh, kasi ang araw ng Thursday, ano? Ayan, Wednesday. So, yan, ingat dyan sa school, no? At patuloy na, yan, matuto tayo, no? Sa ating karera na ating tinatahak. At pagpalain ka ng Panginoon Diyos. Yan. Yan, tungo naman po tayo, no? Yan, kasama rin po natin mula sa Dolores, no ho, si Tatay Victor, ang Dalangin family, at pagbati na rin natin kay Night TC Dalangin. Yan, isa mapagpalang umaga po, at salamat po sa araw-araw na nakakasama po namin kayo dito sa ating daily devotion. Yan. At sino pa? Mukhang lahat nasabi na naman natin, ano ho. Mukhang hindi ko lang nakita ulit dito. No, mukhang wala lang po ulit ang Nonoso family at ang Andal Artilyaga, isang wala si Pastora Pe, no, mga ilang araw nang wala, no. Pero hindi ko lang nakikita. Pero wala ho dito sa comment section at dito sa online. Anyway, pagbati po natin sa Andal Artilyaga family at sa Nonoso family. At ngayon po tayo po ay magtatapos at nawa tayo po ay napagpala ng salitang ito. At mula po sa 2 Corinthians chapter 9 verse 8 ay tayo po ay magtatapos, at ngayon po ay sa ating pamagat ngayon, sufficient in Him, abundant for others. At ngayon po tayo po ay manalangin. Let's all pray. O manaming Diyos na makapangyarihan, banal na Espiritu, na siyang aming naging guro at tagapagpahayag, O Lord, sa amin, Panginoon, na ikaw ang tunay na nagbibigay sa aming kaisipan ng bawat salita at sa puso namin at sa isipan namin ang siyang naglalagay ng tamang salita na nagmumula lamang sa iyo. Salamat po sa araw na ito at sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Kami po ay nakalalapit at patuloy na patuloy, Panginoon, na nakikipaniig, O Lord, sa iyong presensya.
Salamat po sa lahat ng ito at sa iyong patuloy na patnubay at gabay. O Lord, we acknowledge, Lord, na ikaw ang guro na siyang nagturo sa aming lahat. O Lord, salamat po sa biyaya at pagpapala na ito na ipinagkaloob mo sa amin. At sa lahat ng iyong salita, O Lord, nawa ito ay magbigay at tumimo sa puso ng bawat isa. At pagkalooban mo kami ng lakas upang kami ay patuloy na magbigay, O Lord, ng inspiration sa ibang tao. At sa aming buhay ay makita namin ang pagpapala na nagbubula sa iyo, O Lord, upang maging pagpapala rin sa iba. Kaya nga, Panginoon, salamat po sa oras at araw na ito at dinudulog din po namin aming mga kapatid na may karamdaman at patuloy na dalangin namin ang tagumpay, O Lord, sa kagalingan, sa iyong pag-iingat at sa lahat ng iyong provision. Dinadalangin po namin si Sister Annabel, O Lord, silang, O Lord, ganun din si Brother Rolly, O Lord, at ang lahat ng may karamdaman na hindi man nabanggit. Panginoon, naniniwala po kami, Panginoon, na sa dalangin ito ay talastas mo, Panginoon, at nalalaman mo ang bawat pangangailangan ng bawat isa. Pagpalain mo po ang bawat isa, especially, Lord, sa mga taong ngayon na kasama namin, at ganoon din, Panginoon, sa mga makikinig pa. Patuloy po namin idinadalangin ang buhay ng bawat isa na tunay, Panginoon, na ikaw ang nagiging source ng lahat ng kalakasan, pagpapala, at lahat ng biyaya. Kaya nga, Panginoon, maraming salamat po sa oras at araw na ito. Sa iyo po ang papuri, pasasalamat sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. At ito po ay aming dalangin. In the name of our Lord Jesus Christ. Amen, amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has risen. Christ will come again. And together, we are for Christ again. God's morning, everyone.